May panibago po tayong pagtataas mga kapuso ngayong araw na ito at napakalaki po. Napakalaki talaga. Oo. Kaya pa ba? Kaya pa ba? Si Mr. Orlando Marquez, Presidente ng Liga ng Transportation Operators ng Pilipinas o LTAP, ang ating po makakausap. Kalando, magandang umaga. Kalando. Ay, Hello. good morning, Sir Melo, at good morning sa yung milyon-milyon nanonood at nakikinig sa iyong programa. Baguhin ko yung tanong ko. Hindi ko na dapat itanong yung kung kaya pa ba dahil kayo na nagsasabi hindi na nyo kaya. Teka muna at dumiretso na tayo. Tutuloy nyo ba yung malawakang tigil pasada ng inyong grupo? Kasi ngayong araw na ito, yung piston ang maglulunsad ng kilos protesta. Kalando. Yun pong napag-usapan kagabi po ay mayroon lang pagpupulong bukas at yung pong sinasabi na tigil pasada po. Hmm. Kami ho ay hindi nagdideklara ho ng ganon ng tigil pasada dahil unang-una ho, yung aming mga membro dahil sa kawalan na po ng kinikita, abonado pa sila doon sa paggarga ng krudo Mhm. dahil hindi naman lagi nakakapuno ka. Hmm. Talagang hindi na po kumikita. Kaya Ay, sila ganun po pala. ay tumitigil na. Talagang naghahanap na po ng ibang trabaho Oo. para mabuhay lang po ang kanilang mga pamilya. Yung pala Yan yon. ho yung napag-usapan namin Oo. kahapon Oo. at nandoon po si Ma'am Maris. Hmm. Kaya yung deklarasyon namin ay makikipag-usap kami doon sa aming mga kasamahan ng mga public transport group dahil yan po ay nakatakda ho bukas. Hmm. Alin yung Oo, alin kaya yung ay bukas yung usapan nyo lang sa kanila. usapan lang muna ho Mm. dahil nga unang-una ho binabalanse namin ho Mm. ang kalagayan ng ating sinasakay dahil unang-una ho diyan kami nabubuhay, Sir Melo, sa ating pasahero. Oo. Bakit naman namin piperwisyuhin na magdideklara kami ng tigil pasada? Siguro ho ay bukas para malaman yung pasya ng mga pamunuan ng mga kasama ko dito, kasama ko yung mga pamunuan ng UB Express, kasama yung mga tricycle. Dahil alam nyo, Sir Melo, talagang grabe ho. Yung 65,000 na sinasabi na prangkisa na ito po ay provisional authority simula nung 2017 yung yung motorcycle taxi. Ang tumatakbo sa estimate namin, Sir Melo, mahigit na po 2 milyon ang pumapasada ng motorcycle taxi na sinusundo yung aming mga pasahero. Mm. Wala na kaming inaantay, kukunti na lang ang dumadating doon sa aming mga terminal. Okay, okay. Nabawasan, Kaya, nabawasan. At opo, pagkatapos ay ito pa yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So, ang sabi ng isa sa mga miyembro ninyo, yung mga nakikipasada ng mga driver huminto na rin at ang nagpapasada na lang ngayon, Kalando, ay yung operator, siya na rin ang nagmamaneho dahil para makatipid-tipid daw, Kalando. karamihan, Sir Milo, ganyan na po yung nangyayari dahil kung makikilabas ka Oo. na magbaboundary ka ng 1,000 Oo. at magkukrudo ka dati, ang krudo niya halimbawa ay 1,500. Oo. Ngayon po ay umaabot na po ng 4,000 ang Mm-mm. krudo. Mhm. So, saan mapupunta po yun? Kaya ang aming pinaghahanap buhay na lang, dahil sa napakabigat na pasanin ng buong sambayan ng Pilipino dahil yung deregulation law, yan ho yung sinasandalan ng mga oil company at ang napakasakit na pakinggan namin, sinabi po ni Secretary Garin na ang ating stock supply nung kaumpisa pa lang ng gera hanggang katapusan pa ng Abril. Bakit nagtaas sila kagad ng doble hanggang ngayon naging triple na ang presyo? Kaya nakakalungkot po na kami po, bakit pa kahit mamatay na kami sa hirap, gutom, hindi na lang po kami magsasalita, hindi na kami aaray. Mhm. At, at kahapon po, nasabi nung aking Federation Chairman ng Mandaluyong, si Katimyong, na yung 168 na gusto na sinadmit na dati nilang isa nasubmit na membro para makakuha ng ayuda, Mm. ang nabigyan lang daw doon sa LTO ay mahigit 30 na ulo lang daw ang nabigyan. Kaya yung mga iba talagang umiiyak po na hindi nakakuha ng ayuda. Kaya yan po yung ipinaparating namin sa ating kagalang-galang na kaibigan, Chairman Attorney Bigor, na napakasipag at napakabait sa amin. At yan ho si Attorney Bigor. Abogado na namin yan nung hindi pa nakaupo dyan. 3 dekada na namin yan na abogado na hindi kami nagbabayad. Kaya naintindihan niya po yung aming kalagayan sa transportasyon. Opo, opo. Kalando, pag tumigil
yung mga kasama nyo at yung iba'y tumigil na talaga, ano naman ang trabaho ang naghihintay para sa mga yan? Anong Yung ikabubuhay ninyo? mga iba, Sir Melo, Oo. meron ng kalpintero, meron mason na doon sa mga construction. Oo. Kasi sigurado na mayroon silang may iuwi Oo. na kahit 500 hanggang 700 pag nag-overtime, sigurado nakakain po yung kanilang pamilya. Mm. Kaya isusubo ba namin sila? Pipilitin ba namin sila na papasada kahit walang kinikita at naiuwi? Ang sabi nga ng isang driver namin ay wag na lang daw banggitin ang pangalan niya dahil sa napakalit na kinikita. Lugaw sa umaga ang ulam nila noodles. Mm. Lugaw sa tanghali ang ulam na naman nila noodles. Nilalagyan na lang daw niya ng malunggay. Mm. Pagdating ng gabi, lugaw na naman. Sabi ng anak daw niya, bakit naman daddy, puro sinabawan lang ang pagkain natin. Wala na eh. Kaya, nakakalungkot po talagang itong ating hirap na to. Naintindihan natin na crisis po ito. Oo. So yung Pero parang napagsamantalaan yata tayo na nakadilat ng mata Oo. So itong pagpipresyo na to. yung excise tax daw pag-uusapan na. Alam niyo At last. yung excise tax, ang sabi ng ating kalanggalang na yan po ay talagang kami ay magkakasama noong eleksyon at ilang dekada na Oo. na yan po ay talagang hindi alam ng Pangulo dahil yung batas kasi ay Kongreso at Senado ang naglabas kaya humingi ng power niya para ngayon po may bigay kung ano man yung excise tax o iba't ano man ang kaibigay. Nasa kanya na daw yung power na ibinigay ng Kongreso. Pero sabi ko, kung nasa kay Pangulo na pala, bakit ayaw pa pong kausapin? At sana yung ating sekretary ng DOE, hindi pa namin nasisilayan, hindi po kami kinakausap simula umupo ng sekretary ng DOE hanggang ngayon. Ano naman ini-expect nyo pag nakausap nyo? Ano sasabihin nyo sa kanya? At anong gusto nyo namin yung hirap marinig namin sa kanya? dito sa pamamasada dahil yung fuel na sinasabi nila Oh. na subsidy at nagpapasalamat kami. Kahit papano po ay yung isang kongresista na si Ma'am Dindi Bautista Lim ay nagbigay po ng fuel card. Kaya pinakita namin kahapon kay Ma'am Maris Umali na mayroon kaming card na tagda 2,000 ang laman na fuel card. Kaya nagpapasalamat kami sa Petron na nakarating itong card na ilan-ilan piraso lang. Kasama ko ang mga pasang Mazda na nabigyan, Peugeot, kasama po yung Stop Ingo, kasama po yung Napobix, yung Express, at marami pang iba. Yung NFTC kasama rin po na nabigyan, yung Kooperatiba Nationwide. Kaya nakakalungkot, Sir Mel, ito nangyayari sa atin. Alam ko na hindi naman siguro kagustuhan ng ating gobyerno na mangyari ito, yung gera dyan sa Kaya tayo ay nananawagan na ang sinabi ko kahapon, kapit tayo sa Panginoon dahil ang Panginoon lang ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo na Amen. kayang gawin Amen. po yung Amen. pagtigil ng gera na yan. Amen. Kalando. Yung ganun na nga. At sige, kung ano man ang mapagdesisyonan nyo bukas, ay aming susubaybayan at ibabalita natin. Kaya lang pag tumigil kayo, ang lawak ng inyong sakop May mga jeep, may mga bus, may UB Express, may tricycle pa kayo, may truck, may motorcycle taxi pa pala sa ilalim ng inyong hanay. Kasama po bukas doon sa pag-uusap. Yun po yung napagkasunduan namin bukas po. Ay paano yan? Paano naman kaming mga lalo yung mga dadagdagan ngayon yung mga nagko-commute na lang dahil ayaw nang magdala ng mga sasakyang sarili nila at mahal na nga. Paano Alam naman? mo, Sir Melo, kailangan may ang mga libre. nangyari ngayon yung mga aming pasahero dahil nangyari hindi itong nakaraang Huwebes, nung isang Huwebes. Oo. Yung pong nagpagtigil pasada po noon, nakikiusap po yung aming mga pasahero, yan po ang report sa akin, na nagbabayad na sila ng voluntaryo na 15 pesos, yung iba 20 pesos, hindi na nila kinukuha yung sukli. Oo. Kaya pinapaabot ko ng pasasalamat sa ating mga pasahero dahil po sila ang nagbubuluntaryo na nagbibigay. Tinanong ko yung trucking driver sa Makati, halos mga siguro, sabi niya, 50 to 70% ng pasahero namin, ganun na po ang nangyayari. Hindi na kinukuha daw po ang sukli. Wala na yung sukli. Kaya lang, syempre, may mga taong talagang nagmamagandang loob at marami. Salamat naman at may mga ganyan, Kaya lang, Kalando, linggo-linggo naman itong pasakit sa atin. Kaya talagang paliit ng paliit ang ating kita. Salamat. Magandang umaga sa inyo. Good morning.
Maraming salamat, Sir Melo. At Good luck. magandang umaga po sa lahat na nakikinig, nanonood sa iyong programa. Ang akin pong masasabi po ay kapit tayo, huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Sana po magdasal po tayo ng magdasal dahil yan na lang po ang ating sasandalan. Salamat Opo. po, magandang umaga po sa lahat. Si Calando Marquez, presidente ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas.